Patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas agresibong modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at tumitinding sitwasyon sa seguridad sa rehiyon. Ang pagbuo ng malawak na hanay ng missile platforms sa iba't ibang sangay ng militar ay nagpapakita ng malinaw na layunin ng bansa: palakasin ang depensa, maiwasan ang pananakot mula sa labas, at tiyakin ang proteksyon ng pambansang teritoryo at karagatan. Isa sa pinakamahalagang pag-unlad sa panig ng Philippine Air Force ay ang paglatag at pagpapatakbo ng Spider Philippines Air Defense System, SPADS. Ang sistemang ito na binuo ng Israel ay nagbibigay sa Air Force ng kakayahang hadlangan ang mga banta mula sa himpapawid, mula sa modernong fighter jets, hanggang sa unmanned aerial vehicles at guided missiles. Maliban sa pagprotekta sa mga kritikal na infrastruktura at populasyon, layunin din nitong isaayos ang pundasyon ng Integrated Air Defense System, IADS, kung saan kasama ang mga radar station, surveillance networks, at command centers na nagsisilbing backbone ng pambansang air defense coverage. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng SPADS batteries sa mga susunod na hakbang ng modernisasyon. Samantala, ang Philippine Marine Corps ay nakapaglatag na rin ng isang makabuluhang deterrent capability sa pag-operasyon ng BrahMos Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang pagkakaroon ng supersonic cruise missile na ito ay nagbibigay sa bansa ng kakayahang pigilan o hadlangan ang sinumang puwersang pandagat na magtatangkang pumasok o gumalaw sa loob ng teritorial na tubig ng Pilipinas. Sa bilis at lakas ng BrahMos, nagkaroon ang bansa ng kakayahang tumugon ng mas mabilis, mas malayo, at may mas mataas na posibilidad ng tagumpay sa pagtama sa target. Inaasahan ding palalawakin pa ng Marine Corps ang kanilang coastal defense infrastructure, kabilang ang mas maraming mobile launchers at mas malawak na command and control capabilities. Sa kabilang banda, ang Philippine Army ay nasa yugto naman ng mas malalim na pagsusuri at paghahanda para sa posibleng integrasyon ng long-range missile systems. Hindi nalingid sa publiko na matagal nang nagnanais ang Army ng M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS, isang platform na napatunayang epektibo sa iba't ibang digmaan at operasyon sa buong mundo. Sa mga nagdaang balikatan exercises, nakilahok ang mga unit ng Army sa HIMARS orientation at simulated fire missions, isang indikasyon na ang teknolohiyang ito ay maaaring maging bahagi ng kanilang hinaharap na arsenal. Ang pagkakaroon ng HIMARS ay magbibigay sa Army ng kakayahang magsagawa ng malawakang precision strikes na maaaring magbantay sa mga estratehikong lokasyon sa loob at labas ng border. Bukod sa ugnayan sa Estados Unidos, lalong lumalalim ang defense cooperation ng Pilipinas sa India. Ayon sa mga impormasyong umiikot sa Indian Defense Community, positibo at aktibo ang talakayan ukol sa posibleng pagkuha ng Akash Surface-to-Air Missile System, isang medium-range air defense platform na mahusay sa pag-neutralize ng aerial threats. May mga ulat din na may pag-uusap tungkol sa karagdagang BrahMos systems na partikular na idinisenyo para sa land-based operations ng Army. Itinuturing itong isang estratehikong hakbang dahil malaking bentahe ang pagkakaroon ng magkakatugmang missile systems sa iba't ibang sangay ng AFP, at ito ay posible lamang dahil sa patuloy na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa India. Ayon sa mga analis, ang kabuuang direksyon ng modernisasyon ng AFP ay malinaw na nakatuon sa pagbubuo ng isang layered, integrated at highly mobile defense network. Hindi lamang ito simpleng pagbili ng mga missile platforms, kundi pagbuo ng mas malawak na ecosystem na binubuo ng sensors, radars, mobile command vehicles, logistics pipelines, at interoperable communication systems. Ang bawat sangay, Air Force, Army at Marine Corps,
ay inaasahang tutugma sa iisang framework ng depensa upang magkaroon ng mas mabilis, mas eksaktong at mas koordinadong tugon sa anumang banta. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng modernisasyon at kung matutuloy ang mga nakatakdang proyekto, posibleng makamit ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng missile capability sa kasaysayan nito. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa militar, kundi nagsisilbi ring malinaw na pahayag na determinado ang bansa na ipagtanggol ang soberanya nito sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Sa pag-usad ng mga proyektong ito, inaasahang higit pang magiging matatag ang posisyon ng Pilipinas sa Southeast Asia, isang bansa na handang tumutugon sa mga bagong hamon at handang protektahan ang sarili nitong kinabukasan.